sa lahat ng Pilipino at dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. Po yan, nung ang tagal ko nung dinidiskurso ito, I think end pa lamang ng July. Sinasabi ko na in full throttle ang makinarya ng gobyerno ni Bongbong Marcos, naka-deploy, naka-employ, ine-execute po nila yung 4D. Ano po yung 4D? Deny, dine-deny nila yung issue, dine-deny nila yung liability, deflect, para po ipapasa nila sa iba, discredit, at higit sa lahat, yung sinasabi pong demolish o yung demolition. Kaya dito po sa ating pahina, tara na ho, makibahagi po kayo araw ng Martes, September 2, 2025. At ang ating pong pamagat ngayong araw ay yung 1.1 trillion at star witness. Yung nawawalang star witness, 1.1 trilyong piso at ang nawawalang star witness. Yan po yung ating pamagat ngayon. Quezon City, Attorney Vic, keep it up. We'll pray for you always. Thank you, Herbert. At kailangan ko yung dasal na yan at kailangan pagdasal mo rin ang ating bansa kahit na yung mga namumuno sa atin na sana ay mahiya naman sila at tamaan naman ng hiya at maawa naman sa mamamayang Pilipino na paulit-ulit ng sinasalanta ng baha dahil ninanakaw nila itong 1.1 trillion pesos. Pati na pagdasal natin yung nawawalang star witness sa ating bansa. Huwag lang natin pagkatiwala sa kanila sapagkat ilan na lang po ang trustworthy dyan. Nakita naman natin, hinahanap nga natin yung 1.1 trillion piso na inilagak sa public works dyan sa DPWH na hindi naman nila ma-account. Kaya yan po yung hinihingi natin, transparency, accountability, ngayon lalo na sumabog sa muka ng Marcos administration itong talamak, higit na talamak at malupit na korupsyon na 3 taon na nilang ginagawa sa unang bahagi ng kanilang 6-year term. Yan. At syempre yung paulit-ulit po nating sinasabi sapagkat ito naman talaga Article 11, Section 1. Mahalaga po ito. Akmang-akma po ito sa naganap kahapon na pagdinig dyan sa Senado, yung Blue Ribbon Investigation, yung Philippines underwater. Underwater talaga. Lead modest lives. Hindi na po uso ngayon yan sa ating mga public officials. Nakita nyo naman, hindi ba? Yung mamahaling relos nila, yung mamahaling bags, pangarap na po ng ordinaryong Pilipino yun bag lang nila. Hindi ba? Yung mamahaling relo, yung mamahaling sapatos, sobra-sobrang pantuition na po yun Lalo na nung mga hirap sa buhay. Sapatos lang po nila, tinatapak lang nila dyan sa lupa, sinusugod lang nila sa baha. Pero pera po natin yan, pera po yan ng mamamayang Pilipino. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon, bakit natin inilahad yung constitutional basis na pinag-uusapan natin patuloy dito sa Tinig Maisog sapagkat we encourage yung participatory governance. At dapat ganun din ang lahat ng namumuno mula barangay, munisipyo, syudad, probinsya, sa rehiyon at sa national. Dapat participatory governance. Huwag awayin yung nagpapahayag ng sentimiento ng higit na maraming Pilipino. Dapat pakinggan and approach it with a better perspective, wider one, at hindi naman porke salungat ang nagiging pahayag ng kagaya ng ating pahina, yung Tinig Maisog, tayo'y we are destabilizing the government. No, in fact of the matter, yung gobyerno nagdi-destabilize sa ating bansa. Bakit? Hindi nila inawat yung kaliwat kanang nakawan mula 2022. Silipin po ninyo yung national budget natin ng 2023, 2024, 2025. Mahalaga sapagkat budget season po ngayon. Sinasagawa yung pagdinig sa budget natin for next year. Higit pong malaki ito 6.8. At hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas yung hinihingi ng isang mambabata, si Congressman Toby Tiangco, yung journal o yung minutes ng small committee. Bawal po yun In fact, any member of Congress, whether upper house or lower house, na nag-demand yan, agad-agad. Dapat yan ilabas, dapat ibigay. Bakit kanyo? Iniutos din po yan
ng ating saligang batas that each house, the Senate and the House of Representatives must keep a journal, yung record ng lahat ng kanilang proceedings, whether it be plenary, whether it be committee hearing, more so yung small committee. Hanggang ngayon po wala eh. At wala rin tayong naririnig doon sa pinuno ng Ako Bukol party list, di ba? Dapat siya ipatawag. Siya yung chairman ng appropriations noong taong inaprubahan yung illegal, invalid, unlawful, and unconstitutional 2025 budget. Bakit po natin ginigit yung invalid, unlawful, criminal, and unconstitutional 2025 national budget? Malinaw po eh. Ipinag-uutos malinaw ng ating saligang batas, Article 2, Section 17, that the state shall give priority to education. Shall, hindi po ito may, hindi po ito nagre-request. Ipinag-uutos mariin ng ating saligang batas na ang Estado, ang gobyerno, priority niya. Bukod sa lahat, ito'y katangi-tangi ang edukasyon. Pangalawa, Article 14, Section 1. Pakisilip nyo na lang po. The state shall protect and promote the right. Right po ito ng lahat ng mamamayan sa isang kalidad na edukasyon sa lahat ng antas. At pinakahuli, yung vinolate po ng Marcos Jr. Administration, Article 14, Section 5, Paragraph 5. Ano po yan? The state shall assign the highest budget priority to education. Education, hindi po public works. Ito po yung nangyari ngayong 2025. Illegal, invalid, immoral, unlawful, and unconstitutional 2025 national budget. Kaya po ang ating pamagat, 1.1 trillion pesos at ang missing star witness. Balik tanaw po tayo. Hindi ba yung kaso, alam nyo ito, ginawa nilang telenovela eh. Yung laging ang kwentuhan po sa kalsada na talagang ginatasan. Piniganan todo. Yung istorya ba ni Alice Guo, ni Mayor Alice Guo ng Bamban. Ang dami, ang haba po ng investigation, pati kung saan siya nag-high school, yung kanyang school report card ng high school, kung sinong kaklase niya. Talaga pong masusing inimbestigahan eh. Umabot ito, if I am not mistaken, mahigit 6 na buwan siguro. Laman ito ng TV, laman ito ng pahayaga, yung mainstream, wala po yan. Lalaman din ng social media. Talagang ginatasan yung storya ng Mayor Alice Guo. Ganon din po dapat dito, higit pa. Dito sa ginagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ni Senador Dante Marcoleta. Yung kanyang pinamagatan, Philippines Underwater. Underwater ho talaga eh. Dumilim lang po yung langit. Meron lang pong babala na magkakaroon ng inclement weather. Whether private or public, walang pasok. Kawawa po yung ating mga kabataan. Lalo po itong magiging mangmang. At wala po tayong biro. Nagsimula ang opening ng school year 2025-2026. Bilangin niyo po yung araw na walang pasok. Dahil natatakot po sila sa baha, yan nga po yung ninakaw nila. Yung 1.1 trillion ngayong taon na hinahanap natin na nauwi sa Ghost Project. At hindi po si Bongbong Marcos ang nagsiwalat niyan. In fact, siya nga po yung sinasabi kong most guilty dyan. Sapagkat pinirmahan niya itong 2025 anomalous, illegal, invalid, unlawful, criminal, and unconstitutional 2025 budget kahit alam na niyang depektibo. Alam niya, mulat siya. Bakit? Di ba binidaho niya? Binasa niya bawat pahina ng 4,000 pages 2025 GAB o naging gaana yung national budget. Inaral nilang masusi yan. Thoroughly reviewed by the entire palace team. Sabi niya, binida niya, pinirmahan niya. Tapos ito ngayon ang resulta. Now, bakit natin na ibabalik ho yung storya at kung paano hinandle yung hearing ng kay Mayor Alice Guo? Sapagkat yung 1.1 trillion piso, ito po yung budget ng DPWH, yung Public Works, ngayong taong 2025. Inungusan po nila ng napakalaking halaga ang education sector. Unconstitutional po iyon.
Sana nga dinggin na at aksyonan na ng Korte Suprema yung nakabinbin nating kaso dyan. At nung isang araw ay nag-file ng manifestation ang ating pong mga abogado at hinihiling na bigyan din tayo ng kopya. Kung ano man yung mga sinusumite nitong mababang kapulungan na hindi po sadya tayong binibigyan. Ganyan kawalang ka-transparency ang mga yan. Ganyan kasalbahi ang mga yan. Ngayon, yung kay Alice Guo, hindi siya binitawan. Bakit naman itong dating kalihim ng Public Works and Highways agad-agad binitawan? Siya yung missing star witness eh. Wala hong pwedeng maging star more than yung star witness na dating kalihim ng Public Works and Highways na si dating Secretary Manny Bonoan. Bakit siya agad-agad dinismiss? Bakit siya agad-agad inexempt sa pagdinig? Siya nga yung hepe nung ahensyang hitik, siksik, liglig, umaapaw sa kurakot, sa korupsyon, kung bakit tayo ngayon nakalubog sa tubig, kung bakit ngayon isinasagawa ng Blue Ribbon Committee itong pagdinig with the title Philippines Underwater. Hindi siya dapat binitawan. Sapagkat alam mo ninyo yung nagiging desisyon dapat ng kahit na anong komite, lalo pa ang Blue Ribbon. Kasi nga, public accountability ho yan eh. Mahalaga yung komite na yan. Dapat po it should be free from any emotion, personal, professional, or political connection. Mahalaga po na doon dapat na pantay-pantay ang kanilang gagawing treatment sa lahat ng kanilang iniimbita, sa lahat ng kanilang resource person, sa lahat ng sa tingin nila ay may kinalaman sa kontrobersiyang kanilang iniimbestigahan. Lalo pa itong 1.1 trillion pesos. How can we expect a full and complete, a thorough investigation kung yung mismong star witness pinauwi na agad? Alam mo ninyo, mas malaki ito di hamak sa Janet Lim Napoles PDAF controversy. Itong ghosts flood control projects. Itong napakalaki, itong massive fiasco ng corruption ng Marcos Jr. administration. Trilyong piso po ito. Small time po yung lininyahan nung Janet Lim Napoles. Kung dati ilulang-lula tayo dun sa 10 billion na PDAF na ginamitan ng kung ano-ano mga NGO din, hindi ba? Lulang-lula po, galit na galit ang sambayan ng Pilipino eh. Yung PDAF na yan, di ba? Small time po yun. Ito po, trilyong piso. For this year alone, 1.1 trillion ang linagak sa public works. Ang budget po ng Pilipinas for this year ay 6.325 trillion. 1 trillion sa public works pa lamang. Kayo na luwang ang mag-check niyan kung 17 or 18% of our national budget sa public works. Tapos ito, nagbabanta lang na umihi ang mga ibon, walang pasok. Pag naihi na po ang ibon, nagbabaha agad. 1.1 trillion, hindi po birong halaga ito. Alam kong alam ninyo. Alam kong alam ninyo. Kanya nga po sinasamantala ko sa inyong panananghali ay magkaroon tayo ng direktang ugnayan. Importante kasi na hindi dapat agad-agad binitawan yung dating kalihim ng public works. If we would want to have a complete and honest to goodness resolution dito sa nangyayaring pambubudol ng Marcos administration. Case in point, kahapon po, may tinanong yung isang senador doon sa hepe ng PCAB. Ang sagot po ng hepe ng PCAB, and nag-notes po tayo rito, sumulat daw po sila nung August 18 pa sa DPWH. August 18 po yan. September 1 na po kahapon. At since kahapon po, mula August 18 hanggang kahapon, hindi pa ho tumutugon
hindi pa ho sumasagot ang DPWH. And the funny thing was, magkatabi lang yung hepe o yung pinuno ng PCAB at yung dating kalihim ng DPWH. Yun ngang magkatabi sila. Hindi siya masagot nung dating kalihim ng DPWH. In-excuse nyo pa? Pinauwi nyo pa? Dinismiss nyo pa sa proceedings? Tapos magtatanong kayo at yung mga ugat nyo rito lumalabas sa gigil, hindi masagot. Talagang hindi masasagot yan. Yung taong may kinalaman ng sagot, pinauwi ninyo. Dinismiss ninyo sa proceedings ng Blue Ribbon. Ganon katindi ang ginawa ninyo kahapon. Kaya nawawala yung star witness. Pangalawa, may sinasabi na ang Blue Ribbon, please feel free to correct me kung mali yung aking na note. Sabi ng Blue Ribbon, they were able to identify around 50 or so ghosts projects. And apparently, of the 50 na-identify ng DPWH, 2 lang ang kinumpirma, ang inamin at tinanggap ng DPWH na ghost. Okay. Anong nangyari doon sa 48 na na-identify ng Blue Ribbon? Double ghost. Ghost name project, ghost pa yung identification. Sinong dapat sumagot niyan? Hindi ba dapat yung pinuno ng ahensya? Yung pinuno ng DPWH? Ang sinasabi, kasi effectively, kahapon, hindi na po siya separated na siya, severed na siya from office. So what? Ang pinag-uusapan dito, yung period mula June 30, 2022 hanggang bago siya nag-resign, hanggang bago ito tinanggap ng Pangulong Bongbong Marcos. Therefore, lahat ng taong pinag-uusapan, budget ng 23, budget ng 24, budget ng 2025, alam yan ni dating kalihim Manny Bonoan. Hindi ko sinasabing guilty si Manny Bonoan. Hindi ko rin sinasabing inosente si Manny Bonoan. Para mabuo natin itong anomalyang ito na trilyon-trilyon pisong pera natin, dapat nandiyan yung Manny Bonoan. Saan ka nakakita? Pinauwi agad-agad, tapos galit na galit yung ilang senador, hindi masagot yung tanong, natural. Pinauwi mo, may pinakaalam na sagot eh. At dangerous president po iyan. Sapagkat the participation of the former DPWH should be absolute. Siya lang ang nakakaalam eh. Hindi pwedeng may naringgan pa ako kahapon na meron siyang dineputize o inatasan na sasagot on his behalf. Kalokohan po yun. Yung may mismong may katawan, yung may mismong nalalaman, yung mismong nakasaksi kung ano man ang transaction nila riyan sa DPWH, hindi nga masagot ng diretsyo eh. Nagkakautal-utal na nga eh. I-delegate mo pa sa isang walang alam. Di ba? Kaya tayo concerned dahil mahalaga sa araw-araw na buhay natin itong walang hintong pagbaha sa ating bansa. Walang bagyo, walang habagat, ulan lamang, baha, cancel ang pasok, kawawa mga bata. Paano yung mga nagdedeklarang walang pasok na pribado? Yung mga arawan ng sahod, walang kakainin ng pamilya nun. Samantalang mucho-mucho, sagad sa pera, itong mga magnanakaw sa pondo ng Pilipino. Kaya hindi dapat agad-agad dapat binitawan, pinauwi at inexcuse yung dating kalihim ng Public Works and Highways. Dapat yung Blue Ribbon must treat everyone equally. Apply the legal rules fairly and transparently. Why? For them to maintain and obtain and gain and win the public trust and confidence in the investigation that they are conducting. Because anything less than that, it's like throwing good money after bad. Naglolokohan po tayo. Nakita ko naman yung mga komento ng iba. Baka raw may plano, kahit ano pang plano mo. Pirmis ka lang dyan, dating kinatawan, dating kalihim ng Public Works. Huwag kang umuwi. Bakit pag ang ordinaryong tao pinatatawag nyo, tatakutin nyo, you are under oath.
Bakit yung sekretaryo pinauwi ninyo? Kasi nag-resign. Delikado po yan at mamaya tatalakayin natin bakit delikado yan. Alam niyo yung Blue Ribbon investigation and any investigation for that matter ng kahit na anong komite o nung kahit na anong sangay ng gobyernong may kapangyarihang mag-imbestiga must not only be credible in itself. Must not only be credible in its process. Kinakailangan pati yung perception, how the public perceive the ongoing investigation, dapat yan credible, dapat yan papasa sa anumang duda ng sino mang mamamayan. Dahil pag kayo pinagdudahan, walang tiwala ang sambayan ng Pilipino. Pabalikin ninyo yung dating kinatawan ng public works. Kung hindi, ayokong sabihin, but objectively, we are all adults here, nag-uusap tayo sa tinig maisog, you are giving the impression na merong whitewash na magaganap kung hindi pa naganap o hindi pa nagaganap. Ayokong pangunahan, but you have to bring him back. You cannot just excuse him, dispense his presence sa hearing ninyo. Siya po yung star witness eh. At itong aking ibinabahagi dito sa tinig maisog, I am just voicing out the sentiments of an even greater number of Filipinos, whether in the Philippines or abroad. Yan ang katotohanan. Ano pong preba? Hindi ba 3 weeks or 4 weeks ago, sinabi ko na sa ating direktang ugnayan, yung 5.5 billion pesos na inilagak sa First Engineering Division ng Bulacan, fully paid na po yun. Fully paid na yung 5.5. And I think yun fully collected na rin, yung 5.5 billion. Pero gagawin pa lamang ho yung mga proyekto. O di nawawala. Di ba? Missing yung pondo. Pwede ka bang mangolekta in full nang hindi ka pa nagsisimula ng trabaho? At nandyan na po yan sa pagdinig na ginagawa ngayon sa Blue Ribbon. Kaya lang, missing nga po yung star witness eh. May lumalabas kahapon na may inaalok na magsalita ka na at baka hindi ka ma-prosecute, gawin kang, kung hindi naman ikaw ang pinaka-guilty, maaari kang mag-state witness, etc. Pinakawalan nyo nga yung star witness eh. Wala nang pinaka-star dun sa star na yun. Wala nang pinaka-star sa dating kalihim ng public works kung star witness ang pag-uusapan, kung sa dami ng nalalaman. Yun ang dapat alukin ninyo. Pinauwi agad, in-excuse agad, dinismiss agad, tapos aalukin yung iba, magsalita ka na. Pwede kang maging star witness, pwede kang protektahan, pwede kang bigyan ng immunity. Yung kalihim ng public works, yun ang may pinakamaraming nalalaman. Hindi ninyo dapat pinauwi agad-agad. Again, it will bring us back to how the Senate handled the investigation pertaining to the mayor of Bamban, Mayor Alice Goo. Ang layo naman. Ito, binabaha ang Pilipino, namamatay ang Pilipino, trilyong piso ang pera ng Pilipino ang nawawala at kinukurakot. Pinauwi agad yung star witness. Hindi pa natatanong ng masinsinan. Hindi pa natatanong ng malaliman. Pinauwi na agad kasi raw nag-resign na siya. And effectively, as of September 1, separated from the Department and Government Service na yung mama. Uy, tama ho yun. Di wag ninyong tanungin nung bagay mula September 1, 2025 pataas. Ang scope lang naman ng investigation ninyo yung August 31 pababa. Ay yung taong 2023, 2024, 2025 at kasinungalingan na pwedeng sabihin na meron naman siyang inatasang sumagot on his behalf. Yun nga hong may katawan, yung may isip, yung may diwa, yung may pusong tao mismo, yung kinatawan, yung kalihim mismo, nagkakautal-utal, nagkakabulol-bulol, natataranta, nabablangko, hindi na alam ang sasabihin. Lalo na kung sino man ang kanyang inatasan, aatasan o uutusan. If at all, the best na magagawa po noon, magkwento ng haka-haka.
kuro-kuro. Personal niyang opinion. Ang tawag po diyan ay hearsay. Pag hearsay po ang testimonya mo, wala pong probative value yan. Basura po iyan. Kaya hindi dapat binitawan yung pinaka-star sa lahat ng potential star witness or witnesses. Yung dating kalihim ng public works, kung gusto natin na katotohanan, na full transparency at full accountability ang ating matutumbok dito sa ginagawa ng Blue Ribbon Investigation sa 1.1 trillion pesos na missing pera ng mga Pilipino. Yan ho ang katotohanan.